Yung papasok na ni. At ito na, sa nakikita nyo ang motor ko ngayon. So sana ngayon naririnig ng maayos yung boses ko, no? Kasi kahapon mas marami ang wind noise. Yan, di na tayo giliw. So yan, late na ako. Ang dala ko nga pala ay itong controversial na Samurai 155. Yan. Na merong single cylinder, single overhead cam with 2 bulb, at meron siyang maximum power na 14.3 horsepower, at meron siyang torque na 14 newton meter of torque. Yan, liquid cooled. Yan ang niya, no? Meron din siyang kasamang hindi, joke lang. Meron din siyang kasamang idling stop system. Yan, ISS in short. Meron siyang side stand kill switch. Meron din siyang disc brake harap at likod. Yan. At ang motor na ito ay kaya magkarga ng 2 kahong red horse. Joke lang. Pati ng ilong ko bulok. Well, para sa akin ang sarap siyang dalhin, smooth, ang bilis siyang kunin ng speed. So braking period pa lang naman itong motor ko, masasabi ko na masarap. So, well, kung napapansin ninyo, ganun ako mag-break-in, hindi ko binibaby si wala ko maigit yung pangalan ng motor ko. Hindi bali na, makakakita rin ako ng bagong pangalan, kasi yung Yamaha SA ko, ang pangalan ng Zorro. Yung moto ko, ang pangalan ng si Cree. Eto, hindi ko alam kung papangalan ko dito. Well, masarap siya dalhin, smooth. Traffic din din ay pambihira, gilew. Yan, so wala na tayong magagawa, gaya nga ng sinabi ko dati noong Porsche motovlog pa yung gamit ko. Ang traffic na ay kasama na natin sa buhay araw-araw kung ikaw ay taga dito sa Maynila. Pero kung hindi naman, siguradong bago sa mata mo yan. At kabubisitan mo. Yun, kung napapansin niyo, smooth siya. Tapos pagdating naman sa vibration niya, wala naman akong masabi kasi nga wala, hindi kinakalabit yung aking itlog-itlogan. Yan, okay naman. Nga pala, yung gas consumption ko nga pala dito noong kinuha ko to, yan, at fuel tank, ay naglaro ako sa 42.3 km per liter. Yan. So in a braking period motorcycle, hindi na masama, So braking period pala naman siya. And siguro rin sa motor na ito,
wala na akong idadagdag pa na kahit anong accessories, ano. Di ba na lang kung magpapalit ako ng side mirror, pero para sa akin okay naman yung side mirror niya, no? Kung sakali lang naman na magpapalit ako, ano, side mirror ang papalitan ko. And pangalawa, siguro lalagyan ko siya ng box. Yan, hindi ko lang alam pa kung ano ang box na, kung ano ang bracket box na kakasya dito sa Samurai 155. At FI na nga rin pala siya, ha. Ang FI niya ay Bosch. Yan, naka Bosch. Lalagyan ko lang siya ng box siguro, tapos lever guard. Siguro yun ang mga idadagdag ko dito, kasi charging port, pero naman na siyang charging port. At para sa akin, usable naman para sa akin to, kasi minsan yung cellphone ko hinihiram ng mga anak ko eh. Kaya minsan pumapasok ako, Lord, ba't ako eh. Ang ano lang talaga, very good job yung ginawa dito ni Euromotor. Yan, ang ganda. Flarings, mukhang hindi ka tinipid, no? Mga switches, yan, panel, yan, hindi ka rin tinipid. Ang ganda overall. Balkin tingnan yung buka, pero hindi siya ganun kalakihan, ano. Tapos magaan siya sa category niya na 155cc or 150cc to be exact. Yan, magaan siya, magaan siyang dalhin. At kahit hindi, magaan talaga, kasi 108 kg lang siya. At tapos sa bigat ko rin na 75 kilo, smooth na smooth niya ako itinatakbo, no? Yeah! Mapapansin mo, saglit lang niyang kunin yung 60 km per hour. Two to 3 seconds lang siguro. At kaya rin pala ako nag-scooter na motor, ano, bukod sa controversial to, ang prep ko talaga ay Airblade 160. Kaya lang, sad to say, hindi kaya ng budget ko, kaya eto na lang ang kinuha ko. Natuwa naman ako, no, kasi sa presyo niya, sa specs niya, hindi ka talo, panalo ka pa eh. 88,900. Meron ka ng motor na naka liquid cool, fuel injected, may mga features, diba? Kung palang panalo ka na. And di ba sinasabi malakas daw sa gas? Pagdating kasi sa gas consumption, depende kasi sa rider yan eh. Nasa sa rider yan kung papaano mo siya ginagamit. Nasa throttle hobby, kumbaga, diba? Kung ikaw yung si kagaya ko na sige si bakbak, ngayon lang naman din ako halos nagbibinakbak kasi nga late na ako dahil sa traffic. Pero kung hindi ako late sa traffic, hindi ako babakbak, bahala yan. Wala eh, na-late ako eh. Maaga kasi kami ni boss kasi pupunta kami ng Quiapo. Una ka na, Domnar. Ay! Tunog yung gulong ni Dominar, ah. At yun. So siguro ang gagawin ko na lang sa susunod is mag-iipon na lang uli ako. At pag nakaipon na ako, siguro mas malaking motor na yung bibilhin ko, no? Babalik ulit tayo sa manual, pero hindi ko bibitawan pa rin ito kasi ang sarap niyang pang service dito sa mga city driving. Okay siya, at gusto ko rin siya i-try syempre sa long drive.
marami akong gustong gawin dito na kasama itong motor na to. Yan, gusto ko uling umano ng journey dala itong motor na to. Well, at saka sa mga nagtatanong din na lalo na yung mga kapitbahay ko rin bakit ito, yung mga kumpare ko, bakit ito? Well, isa lang ang sagot ko dito, kasi hindi nasisira na sapatos ko, diba? Kawawa naman yung mic ko na tanggal yung sa ibabaw, kakakambyo. Saka dito hindi ako pagod, lalo na pagdating sa traffic, kasi sa kanya pipreno lang ako, tapos na. Sa manual kasi pag preno mo, syempre automatic kailangan mo mag neutral, kasi kapag preno mo yun nang naka-clutch ka lang, tapos inintay mo yung traffic, kawawa yung clutch hub mo Unlike dito, pag preno mo, nakahinto ka, tawag mo si linyador, yun na yun. Diba? Ayan, kaya mas naging prep ko to. Pangalawa, bakit ito rin ang kinuha ko, bukod sa presyo niya, saka sa hindi masisira yung sapatos ko, is komportable yung asawa ko pagka namamalengke kami. Diba? Hindi kagaya nung kay Soro na pag namamalengke kami, wala man lang ako sagutan ng mga pinamili niya, diba? Bit-bit niya, hawak-hawak niya. Ito kasi meron siyang utility hook, and meron din siyang malawak yung kanyang gulay board. Pati ako napapagulay board niya. At yung ilaw nga pala sa motor na to, lahat LED na, from headlight to tail light. Ayan, kaya matipid na siya sa battery, kaya aux na aux siyang gamitin. At ito nga palang motor na ito magdadalawang linggo pa lang sa akin. Thank you. Thank you tayo, diba? Kasi pinaunan niya tayo kahit na paano siguro alam niya late na to. Pagka sumisingit tayo sa mga sasakyan, simpleng yuko, hindi naman tayo mawawala ng 1,000,000 o 1,000 o 100 dun, diba? Pinagbigyan naman tayo para hindi rin nakakaya sa kanila, diba? Kasi sa totoo lang, pag sumasakay ako sa Grab, ang sakit kaya sa damdamin pagka yung grab driver inaano yung mga nakamotor na kesyo ganyan daw, diba? Ang sakit kaya sa damdamin nun. Kaya ako, pagka sumisingit ako, nagtuthank you talaga ako, yumuyuko ako. Sa'yo lang yung nagpasasalamat mo sa kanya, diba? Simpleng bigyan ka ng way para makadaan ka, hindi na masama yun, laking bagay na yun. Kumbaga na-appreciate mo yung ginawa sa'yo nung driver, diba? Kaya sana tayo bilang mga rider, matutunan natin yun, kasi pag ginusto nilang hindi tayo pagbigyan sa daan, wala, hindi talaga tayo pagbibigyan sa daan ng mga yan. Lalaki niyan diba? Maning-maning lang sa kanila kung paano kanila git-gitin Ano yun? So yan. At sa mga kukuha nito, yan, or kung may iba pa rin kayong katanungan, yan, comment nyo lang sa baba. Huwag nyo kalimutang mag-like, follow, subscribe pala. Follow rin kung may upload ko rin yung iba sa Facebook, yan, follow nyo na lang tapos subscribe din kayo sa YouTube channel na to,
morning, Chief! So, yun lang, guys. Sa mga nag-iisip dyan kung maganda bang gamitin, well, try nyo na lang po, no? Kung maganda pag kinuha nila, try nyo na rin po. Yun lang naman ang masasabi ko, try nyo lang. Kasi sa inyo pa rin yan, diba? Pera nyo pa rin yung gagamitin, hindi ko naman pera yan para pakialaman ko kayo. Well, sa mga nagko-compare din ng Honda Click at dito, ba't yung kailangan i-compare, diba? Si Honda Click ay Honda, si Samurai ay Euro, diba? Yun lang yun. Sa mga gusto mag-avail, yan, comment down below. At yun lang. Bye!